Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y yaong nakita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus at isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isa pa rin pong magandang umaga sa ating lahat. Yung mga nanonood, I'm sure marami pong nanonood sa atin live stream, Facebook o YouTube man, saan man po kayo naroroon. At dir po sa ating simbahan sa Quiapo Church. Sabi ko, ano kaya ang makikita ko sa loob ng Quiapo? Marami kayang magsisimba. Abay, meron pa rin po nagsimba. Ngayon iniisip ko, paano kayo nakarating dito? Sa hindi tumitigil na pag-ulan dyan sa labas. May mga dinaanan ba kayong mga baha? Ayan. O kaya siguro nandito lang kayo sa malapit sa simbahan ng Quiapo. Ano po? Kagabi po ay kami po ay nagkaroon ng meeting. Ano po? May meeting po kami. Kasama ko yung mga ilang kabataan. Inabot po kami ng medyo late na. Alas 11 na po. No? At nagkayayaan, kumain nga tayo. Kumain tayo at medyo nagkikrave, no? Gugutom. So nung kami po ay aalis na rito, tinanong kami ng mga security natin, Father, aalis ba kayo? Baha po. Ay, aalis po kami. Maghahanap kami ng makakain. So, mandar na po kami sa sasakyan namin. Ano? Pumunta na kami doon, papuntang Taft Avenue. Ayan. Maghahanap ng makakainan. Aba, tama nga po yung sinabi sa amin.
baha talaga. Nagmumuntik-muntika na po kaming ma-stranded sa ilang kalsada. Napunta kami diyan sa Orosa, napunta kami diyan sa Kalaw, na parang ilog na nagmuntik-muntika, ang dilim pa kamo. Alam niyo po yun, hindi niyo alam kung mataas ba o kung may tubig man o wala. Kung may tubig, mataas ba o mababaw, hindi namin alam. No? Hindi lang kami nagsasalita, pero merong pangamba kung ano mangyayari sa amin. Sabi ko na lang, kita mo nga naman, ligtas na tayo doon sa simbahan ng Quiapo, umalis pa tayo. No? Tayo may kasalanan nito. Hindi ba tayo kinakabahan ng ganito kung hindi na lang tayo nanatili dito at kumain na lang siguro kung ano yung mga bukas na tindahan dito sa paligid. Umalis pa tayo. Tayo may kasalanan nito eh. Meron po tayong ginagawa na tayo'y nahihirapan, natatakot, nabibigatan, hindi dahil sa kagagawa ng iba, kung hindi sa kagagawa natin. Tayo ang lumikha. Tayo ang dahilan. At isa sa mga ito ay yung tinatawag nating suspetsa. Suspetsa. Suspicion. Kung sa Biblia, meron tayong tinatawag na doubting Thomas o Tomas na paladuda, meron din tayong tinatawag siguro na masuspetsang Maria Magdalena. Masuspetsang Maria Magdalena. Tamang akala, tamang maling akala. Yan. Bakit ko nasabi na si Maria Magdalena ay tamang maling akala o masuspetsa? Nung dumating siya doon sa puntod ni Jesus sa ikatlong araw matapos na mamatay ang Panginoon, nakita niya bukas yung nakaharang na bato sa puntod ni Jesus. Doon pa lamang po, nagtatatakbo siyang bumalik doon sa mga alagad. Ano ang sabi niya? Ninakaw. Ninakaw yung katawan ng ating guro, ng ating Panginoon. Nakabukas yung puntod. Tamang maling akala yon. No? Pagkatapos, ano sumunod na pangyayari? Bumalik siya. Bumalik siya sa puntod na bukas ni Jesus. This time, sumilip na siya. Sumilip na. Nung una, kung tinignan lang niya mula sa isang distansya, ito sumilip na siya. Sumilip na ganoon. Ano nakita niya? May dalawang lalaki. Mga anghel yun eh. Ano ang tanong sa kanya? Bakit ka narito? Kinuha nila. Tinanong siya ng mga anghel. Kinuha nila ang katawan ng aking Panginoon. Tamang tamang maling akala na naman, masuspecha na naman. So anong ginawa ni Maria Magdalena? Di lumayo ng kaunti. Sa paglayo niya, meron siyang nakitang isang lalaki. Ang inakala niya isang hardinero. Sabi ni Maria Magdalena? Kung kinuha niyo, ipakita niyo kung saan niyo dinala yung katawan ng aking Panginoon, kukunin ko. Tamang maling akala na naman. Masuspecha na naman. No? Nakita niyo po, 3 beses siyang nagsuspecha sa mga pangyayari. Bakit ba nabubuo yung ating pagsususpecha? Bakit talaga may taong laging masuspecha? Laging tamang akala, maling akala? Siguro, kaya ka ginabi, meron kang kasamang iba. Siguro kaya kulang ang sweldo mo, may pinagkakagastusan ka na. Siguro bakit ayaw mong umuwi sa Pilipinas, meron ka ng iba dyan sa abroad. May ganun yan, ano? Yung mga simpleng bagay, sa bahay halimbawa, nawawala kunyari yung siguro ginamit na naman yan. Ginamit na naman. Yung sabon, lumiit. Pagtingin mo, ginamit na naman yung sabon ko. Kung maunti na naman yung shampoo ko, sabi ko, huwag gagamitin ito. Akin to.
Lagi na lamang. Mula sa malaking bagay hanggang sa pinakamaliit na bagay, madalas po tayo vulnerable. Potential tayong magduda, magsuspetsa sa iba. Kailan ba nangyayari ang pagsususpecha? Bakit tayo nagsususpecha? Number one, kapag meron tayong hindi maipaliwanag na pangyayari. Pag wala tayong maisip na kasagutan dun sa sitwasyon na kinapapalooban natin o dun sa nakikita natin, nagsisimula ng magsuspecha. Pangalawa, kapag may mali kang pagkilala sa tao, kapag may mali ikaw na pagkilala sa tao, ibig sabihin, siguro ginawa mo to, siguro ginawa niya yan, siguro siya ang may promotor, siguro siya ang mayroong utak dito, siguro yan. May maling pagkilala. Lagi na lamang ang ibang tao, feeling mo, laging kalaban ka. Lagi na lang ikaw inaapi. Pangatlo, nagkakaroon tayo ng suspecha kapag tayo ay insecure. Insecure. No? Parang wala tayong kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam mo, lagi kang inaapi. Pakiramdam mo, lahat ng tumingin sa iyo, may masamang balak. May napatingin sa iyo, naku, pinagchichismisan na naman ako niyan. Insecure ka masyado, wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Kapag yung tatlong yon nagsama-sama, sigurado, tamang maling akala ka na naman. Tamang maling suspecha ka na naman. Sino nahihirapan? Pag tayo nagsususpecha, sino? Tayo rin. Sira na agad ang araw mo, wala ka na naman sa mood, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, namumugto na naman ang mata mo. Tayo rin ang nahihirapan sa maling suspecha o sa mga maling akala. Tignan niyo po, ano ang ginawa ni Jesus para palayain si Maria Magdalena sa kanyang pagsususpecha? Ano ginawa ni Jesus? Tinawag niya sa pangalan, Maria. Maria. Yung hardinero, hindi niya akalain na si Jesus pala yung kanyang kausap. Kaya nung narinig niya yung hardinero, tinawag siya sa pangalan niya, Panginoon, ikaw pala yan. Biglang nawala yung suspecha, yung mga maling akala. Bakit? Nung tinawag ka sa pangalan mo, nung si Maria ay tinawag sa pangalan mo, nakilala mo ang boses. Ang Panginoon ito. Ang Panginoon ito. Naririto ang Panginoon, Jesus, lahat ay magiging maayos na. Magiging maliwanag na. May kasagutan ang Panginoon. Everything will be okay. Pangalawa, yung pagtawag sa pangalan, kapag tinawag ka sa pangalan, uy, kilala ako. Di ba, may ganun yun? Tinawag ako sa pangalan, kilala ako. Tuwang-tuwa ka. Bakit? Dahil naramdaman mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Hindi mo kailangan maging insecure. Mahalaga ka. Kinikilala ang halaga mo. Kinikilala kung sino ka. Tinawag ka eh. Yung unang ginawa ni Jesus kay Maria Magdalena. Nagkaroon ng kapayapaan at kalayaan mula sa maling paghihinala o suspecha ang Maria Magdalenang bigat na bigat sa kanyang sarili at nararamdaman. Pinalaya siya ng Panginoon. Sa mga panahon na ito, marami tayong suspecha. Kailangang may pailuwanag kung ano nangyayari sa paligid natin. Pakinggan po natin ang boses ng Panginoon. Tumingin tayo sa Panginoon. Alam natin ang Panginoon is in control. God is in control. Ang mahal na poong Jesus Nazareno, nakasakasama natin sa buhay natin,
sa iba't ibang yugto ng buhay natin, this time, kasama pa rin natin siya. Mahalaga tayo. Ano pa man ang nangyari sa atin, nawala man ang lahat ng kabuhayan mo dahil sa bagyong ito, inanod ang buong bahay mo, mahalaga ka pa rin. Pinahahalagahan ka ng Diyos. Nawa, tayo mismo ang ating pakikipagkaibigan sa ibang tao, tayo mismo ay maging daan para yung mga maling akala at suspecha ng ating kapwa, ng iba, ay mawala, maibsan sila, makalaya sila sa mabigat na pakiramdam ng mga maling akala dahil sa maayos, mabuti nating pakikitungo o pakikipagkaibigan sa kanila.